Sige mga tao, alam niyo ba kung ano ang mas nakakainis tungkol sa pagbagsak ng kanluraning sibilisasyon o pagkasira ng lipunang kanluranin? Ang nakakainis dito, nangyari ito ng sobrang bilis na marami pa ring mga tao, mga kabataan, na buhay pa ngayon at naalala pa kung gaano kaganda ang mga araw noon. Pakinggan niyo ang batang Aleman na babae. Tingnan niyo, hindi pa siya ganun katanda, siguro mga 30 pa lang. Kakagaling ko lang sa isang pampublikong swimming pool sa Berlin, ang Lifschitz-Bad. Malamang may nakakakilala nito. Bata pa ako noon, maganda talaga ang pool na yon. Gustong-gusto ko talagang nandoon, pero habang tumatanda ako, lumalala lang ang sitwasyon. Ngayon lang talaga ako muling nakabalik doon. Siguro mga 6 na taon nang nakalipas mula noong huli akong pumunta. Hindi na ako nakabalik doon mula noon. Pumunta lang ako doon para sa anak ko dahil gusto niyang bumalik at ngayon ko lang ulit naalala kung bakit matagal na ako hindi bumabalik doon. Nakakatakot talaga ang mga tao doon. Masama talaga at lalo na bilang babae, isa itong malaking sakuna. Umupo na lang din ako sa kumot ko kasama ang mga damit ko kasi ayaw mo talagang magbikini do'n or magpa-araw o maligo sa tubig. Sobrang siksikan ng mga tao. Maaga pa kami dumating doon kaya medyo Politically correct pa rin siya at hindi binabanggit ang totoong issue. Sabi niya, grabe raw ang klaseng mga tao doon. Sino ba ang tinutukoy niya at ano ibig sabihin niya? Siguro ito ang problema. Nakikita ng mga taga-kanlura ng mali, pero hindi nila kayang sabihin ng direkta. Nakakita na ako ng mga babae na naharas, hinipuan, at inatake ng mga karaniwang pinaghihinalaan. At sinasabi pa rin nila, lalaki lang yan, na para bang ang isang lalaki, na para bang si Friedrich o Philip o John mula sa London, ay pareho lang kay Abdul mula sa Syria o Muhammad mula sa Yemen. Parang sinasabi nilang lahat tayo ay imigrante. Oo, parang sinasabing magkapareho ang puting imigrante mula Norway o Sweden at Islamistang jihadist mula Tunisia na gustong pugutan tayo ng ulo. Bakit hindi yung tawagin ng mga tao kung ano talaga yon? Bakit hindi matawag ng mga tao ang isang bagay sa tunay nitong pangalan? sobrang siksikan at tatatakot na kayang iwan ang gamit sa kumot dahil talamak ang pagnanakaw doon. Gaano ba ito kalungkot na ito ay simple. Biglang naging magnanakaw at tulisan ng mga Aleman, mga 10 taon na ang nakalipas. Ang Alemanya ay inaakala ko ay isang ligtas na lipunan. Habang bumabalik ka pa sa nakaraan, sabihin na nating 30 taon na ang nakalipas. Sigurado akong napakaligtas ng lipunan noon. Pero ngayon, hindi na. Anong nangyari? Pero gaano ba ito kalungkot na naging normal na lang na kailangan mong matakot na baka may manakaw sa'yo? Nakakalungkot talaga dahil ba ito sa Berlin o talagang ganito na sa buong Germany? Kaya naging politically correct siya. Basahin ko sa iyo ang ilang statistics. Sa totoo lang, ipapakita ko sa iyo. Ipapakita ko talaga sa iyo ang ilang statistics sa dulo. Ang dahilan kung bakit niya kinailangan gawin ang video na yon ay dahil nangyari ito. Tingnan mo. Tingnan mo ang mga taong tinutukoy niya. Tingnan mo ang mga kliyente. Nakikita mo ba ang mga kliyente? Mga taong yan. Makikita niyo ang mga kliyente mga pare. May nakita akong Aleman. May mga matapang na babaeng Aleman na nakabikini sa sarili nilang panganib. Interesado ba kayong malaman ang nangyari? Isang babae ang ginahasa sa outdoor pool sa Eichstätt, Alemanya. Malaking operasyon ang inilunsad ng pulis. Itinala ng pulis ang personal na detalye ng ilang lalaki mula Sub-Saharan Africa ayon sa source ni mamamahayag Griel Dirksen. Ano kaya ang maaring mangyari? Multikulturalismo. Iyan ang ibinibentang pangako. Sinasabi nilang may mga doktor at inhinyero, pero hindi ito ang totoong nakukuha mo. Gusto mo pa ba? Gusto mo pa ng higit? Tingnan mo ito. Mga batang babaeng Aleman sa Saigon, kanlurang Alemanya, ikinuwento ang araw-araw na bangumot sa pampublikong bus. May kilala akong dating Muslim na Pakistani. Isa siyang asylum seeker sa Alemanya. Dati siyang doktor sa Ukraine at nangyari ang digmaan sa Ukraine. Maraming liberal dating Muslim at ateistang babaeng Pakistani sa Ukraine ang lumipat sa ibang bahagi ng Europa. Kilala ko ang isang babae roon. Sinabi niya sa akin na binugbog at dinuraan siya ng mga Egyptian, Moroccan at Syrian sa pampublikong transportasyon dahil mukha siyang Muslim kahit hindi ganoon ang pananamit. May babae rin na sinakal. Isa pang babae na kilala ko.
Isang asylum seeker mula sa Pakistan. Tunay na asylum seeker. Isa siyang ateista, dating Muslim. Sinundan siya ng isang lalaking taga Middle East at bumaba siya ng bus at naglalakad siya. Hindi ko alam nasaan siya. Pero sabi niya habang naglalakad sa isang liblib na lugar, naramdaman niyang may sumusunod at nagmamanman sa kanya. Kaya bahagya niyang naalala ang mukha niya. ng lalaki. Biglang gilapitan siya ng lalaki. Mabilis siyang hinawakan at sinakal. Naisip niya, hindi ko alam ang nangyari. Parang nakita ko yung mga litrato, may pasa pa siya sa leeg. Wala talagang ginawa ang mga pulis, siguro dahil sa dami ng kaso. Hindi lang ito sa mga babaeng Aleman nangyayari, kundi sa lahat. Kumukha kang Muslim na babae pero ang tingin nila ay malaswang suot mo. Pwede ka nilang bastusin. Pero kung nakahijab ka, hindi ka gagalawin. Kaya makinig kayo sa mga babaeng Aleman. Matindi ang dinaranas ng mga estudyante papuntang paaralan. Kami mismo ay nakaranas na ng mga sitwasyon kung saan may mga taong lasing na nagbanta ng karahasan sa mga mas batang estudyante. Madalas talaga itong mangyari, kagaya na lang kahapon ulit, at parang wala kang magawa, wala kang takas, hindi ka makaalis. Naranasan ko rin na may mga tao na lumabas ng bus na umiiyak. Hindi ko alam bakit lagi nilang binabanggit ang mga tao. Na parang di mo kita ang pagkakaiba. Oo, di mo talaga masasabi. Hindi sila ang mga Friedrich mo. Hindi sila yung karaniwang Aleman o hindi rin sila yung karaniwang Europeo mo. May nabasa akong headline kamakailan lang. Sabi doon, isang Pranses ang nagdulot ng gulo sa German na swimming pool at lahat ay parang, oo, sila yung mga Pranses. Pero walang naniwala. Hahanapin ko yon pagkatapos ng video na to. Ipinakita ng isang survey sa isang mataas na paaralan sa Sigan na labis na hindi komportable ang mga estudyante sa bus papuntang paaralan dahil sa pang-aabuso, pambabastos at pagbabanta ng matatanda. Pabalik-balik itong nangyayari. Hindi ito mga isang insidente. Hindi ko kilala ang media house na WDR, kung woke, independent, o anuman. Pero maraming taong nagulat nito. Hindi ito isang insidente lang. Mga matatanda, hindi ito mga iisang insidente lang. Ang ilan sa mga estudyante ay hindi na sumasakay ng bus at, halimbawa, nagbibisikleta na lang papuntang paaralan. May liligtas daw sila nun, kaya nagbibisikleta na lang sila ngayon. Paano mo ito nagawa? Paano mo hinayaang manyara? Bisikleta. Pangarap ng mga bata ang sariling linya ng bus para sa kanila. Tingnan mo. Tingnan mo itong isa pang video. Lahat ng ito mga pare, nangyari sa Alemanya. Ito ay mula lang sa nakaraang 4 na araw. Ibaba mo ang kutsilyo. Dilalapitan ng pulis ng Alemanya ang isang suspect na may hawak na kutsilyo sa isang palaruan sa Hamburg. Diyan dapat naglalaro ang mga anak mo. Europa. Grabe, sa loob lang ng 10 hanggang 15 taon, ang lipunan ay nagbago mula sa pwede mong iwan ang cellphone mo sa mesa ng cafe at pagbalik mo, makalipas ang 1 oras, nandoon pa rin. Mula doon, naging ganito na ngayon. Inaresto nila siya. Hindi ganito dapat ang buhay ng mga Europeo. Pero kilala ang Hamburg sa pagbuto sa mga kaliwang partido. Ang kaliwa yan mga pare. Ang kaliwa ang dapat sisihin. Malinaw na nangyari ito kinabukasan. Isang lalaking may lahing Turko ang bumaril at pumatay ng 6. At pasensya na, isa pa. Long linggo ng hapon, 4 na araw nang nakalipas. Inatake niya ng sexual ang 5 babae. Inilalayo na siya. Tingnan mo yung Aleman na lalaki. Hindi Aleman. Ayan ang Germany mga kaibigan. Ngayon, ipapakita ko ulit ang ilang estadistika na naipakita ko na dati. Pero kailangan ko pa rin ipakita ito dahil, alam nyo, kung gusto nyong malaman kung gaano kalaganap ang problemang ito ng mga babaeng Aleman na nabibiktima, mirarap, o pinagsasamantalahan ng mga dayuhang lalaki, mayroon tayong mga estadistika. Ang bawat bansa ay talagang nag-record o naglabas ng datos, matitibay na datos. Hindi ito mga iisang insidente lang o kwento-kwento lang. Tingnan nyo ito. Ang mga Aleman pa rin ang bumubuo ng 88% ng populasyon. 12% ng populasyon ng Alemanya ay binubuo ng mga dayuhan. Pero sila ang responsabale sa 67% ng lahat ng gang rape. Aleman, kung walang 12% na ito, 67% ng mga gang rape ay agad mawawala. Pero hindi ito tuluyang mawawala. Kaya nila ito laging ipinapakita sa iyo. Pinapapita namin sa kanila ang mga video at larawan ng daan-daang migranting lalaki mula sa mga third world na kultura.
Pagkatapos, ipinapakita rin nila ang larawan ng isang puting nagkasala. Iyan ang pagkakaiba. 88% ng Aleman ay 33% lang ang kontribusyon kitang-kita. Kulang sa kinatawan ang mga lalaking Aleman sa kabuuang krimen. Pero kapag inisa-isa mo pa ito, dahil kitang-kita namang hindi pareho ang lahat ng dayuhan, mas luminaw ang larawan. Sa 12% na yon, mas mababa sa 2% ang mga lalaking galing Afghanistan o Africa. Oo, kakaunti lang. Ilang libo lang sila. Siguro mga ilang 10,000. Pero sila ang may 34% ng lahat ng gang rape sa Alemanya. Si Angela Merkel ang may sagot dito. Sabi niya, oo, kaya natin to. Ngunit sa proseso, libu-libong babae at bata ang naging biktima ng gang rape. Tingnan mo ang nangyari sa Sweden. Bumaba na sana ang porsyento ng mga babaeng biktima ng sexual na pang-aabuso sa Sweden. Pero tingnan mo, biglang tumaas ulit. Tumaas ang bilang ng mga lalaking Muslim asylum applicant sa Sweden. At habang tumataas sila, ang bilang ng mga babaeng Swedish na nagiging biktima ng sexual na pag-atake, tumataas din. May direktang kaugnayan doon. May direktang kaugnayan. At muli, hindi lab ito sa Sweden, hindi lang sa Germany. Bawat bansa na tinitingnan mo, hindi may kakailang datos. At nakita na natin ang datos na ito. At maraming tao talaga ang kinailangang magtrabaho ng sobrang hirap mga kaibigan para makuha ang datos na ito. Ang gobyerno. Lahat ng kanluraning gobyerno tulad ng Alemanya, Dinamarca at Britanya ay gumawa ng paraan para itago ang datos na ito. Ngunit hindi pa rin nila nagawa. Tingnan ninyo, lumulobo ang gastusin sa welfare sa Alemanya. Hindi lang sa Alemanya. 47.3% ng mga tumatanggap ng benepisyo ay mga dayuhan. Habang si Friedrich Mo ay masipag magtrabaho at nagbabayad ng buwis, sila ang nakikinabang. Pero wala pa ring pasasalamat. Ganun pa rin. Saan ka man tumingin, galit pa rin sila sa'yo at sa bansang tinitirhan nila. Tingnan mo ang migranteng taga-Hilagang Aprika sa Alemanya. Kumusta ang pakiramdam mo dito sa Alemanya? Maganda dito sa tingin ko dahil sa mga dayuhan. Maganda rito dahil sa mga dayuhan. Kalahati ng gastusin ng Alemanya sa welfare ay napupunta sa mga dayuhan. Ang mga babae at bata ay ginagahasan ng maramihan. Sila ay nasasaksak, pinapatay. At maganda ito dahil sa kanila. Diyos ko. Sa dayuhan, mga tao. Pero hindi sa Aleman, mga tao, hindi. Hindi mo masasabing Aleman ang mga tao. Kasi parang ganun lang, sumisigaw ako. Ay, pulis pala! Tinatawagan ako ng pulis ng Aleman. Ang mga Aleman, tinatawagan nila ako ng pulis. Grabe, hindi sila. Ipakita mong tapang mo. Tignan mo. Mga Aleman, tahimik na mga tao yan. Nagtatrabaho at nagsusumikap kumita ng pera, alam mo? At mahirap kapag ang isang Hindi nila pinapakita na biktima o natatakot sila. Wala silang pakiusap na huwag maging ganoon kahit iniwan na nila ang bansa nila. Hindi nila ginagawa yon. Sigurado akong nagsimula ito noong 2015 nang maanod sa dalampasigan ang bangkay ng munting batang Syrian na nakapulang sweater. Naantig tayong lahat at naisip na baka dapat may magawa tayo. Lumabas na malaking pagkakamali ito sa kasaysayan. Dapat makulong si Angela Merkel. may ilang imigrante sa Alemanya na posibleng gumawa ng kalokohan. Kaya minsan, nakakaramdam din ng abala ang mga lokal na tao. Alam mo yon, gets mo ba ang ibig ko sabihin? Oo, isa lang ang solusyon dito. Mass deportation. Iyan lang ang makataong solusyon. Kailangan talagang pauwiin ang mga taong ito. Pero kailangan talaga ng matinding political will. Sa dami ng kalupitan, dapat mas madali na ito. Hindi dapat matagal bago magpasya mga tao na paalisin ang mga ito. Pero hindi natin ginagawa. Gusto ko talagang ulitin ang video na ito. Ito ang dahilan kung bakit walang political will para paalisin ang mga taong ito. Napakaraming pagkamuhi sa sarili sa mga lipunang Kanluranin o sa kulturang Kanluranin. Tignan mo ito. Kaya sa Pransya, inamin ng radikal na kaliwang kinatawa na si Clemence Guet na naisa katuparan na ang replacement plan.
Mga puting Pranses, natalo na kayo sa laban ng lahi. Isa sa bawat 3 Pranses ay mula sa pamilyang imigrante. Wala nang saysay na ipagtaanggon niyo pa ang inyong sarili. Siya ay isang Pranses na babae. Paano magagawa ng sinuman na ipagdiwang ang kanilang sariling pagkawala? Sinasabi ko sa inyo, sa totoo lang, nakakaawa kayo dahil ito ay isang laban na natalo nyo na. Natalo nyo na ang laban sa ideolohiyang rasista. Ngayon, isa sa bawat 3 Pranses ay may kaugnayan na sa India. Tingnan mo ito. Ito ang Pransya. Itigil nyo na ang mga panukalang batas nyo tungkol sa kalitasan para protektahan ang tinatawag nyong orihinal na Pranses, na sa totoo ay mga puting Pranses. Dahil yan talaga ang ibig nyong sabihin. Problema, hindi nyo. Hindi nyo sinusuportahan ang mga taong galing sa imigrasyon. At itong mga gago ay pumapalakpak pa. Paulit-ulit nyo pang ginagawa ang kinauhumalingan nyo. Itong gago na ito ay pumapalakpak. Ano? Kung ang mga taong ito, sabihin na nating, talagang pinapaganda ang bansa mo, di ba? At bago dumating ang mga taong ito, kitang-kita mo kung gaano kasama ang Pransya noon. Oo. Sige, siguro pwede mo sabihin, siguro may punto ka. Siguro may magandang dahilan ka. Pero Pransya, ito ang nangyayari sa Paris o Pransya. Tignan mo ito. Sila, ang mga Pranses, ay lumilipad. Ang mga isinilang sa tubig. Naging tambakan na ito ng ikatlong mundo. Paano naging maganda yon? Paano mo masasabing hindi? May mata naman ang mga tao, di ba? Hindi ba nila nakikita ang sitwasyon ng bansa kahit harap-harapan? Tapos sila pa ang nasa parlamento. May lumabas na video sa Pransya. Buti na alala ko. Naalala mo ba si Louis? Gumawa ako ng hiwalay na video kamakailan. Si Luis, 14 anyos, ay brutal na pinahirapan at pinatay ng mga karaniwang pinaghihinalaan. Siya ito, kasama ang kanyang ina. Sabi ng ina, hindi pa panahon ng pagluluksa, kundi panahon ng digmaan. Pagkatapos, narinig natin ang magulang ni Henry Novak na nagsabing, pakiusap, huwag magpasimula ng pagkakabaha-bahagi. Pasensya na, hindi mo na kontrolado yon. Kakapalabas lang ng video na ito. Hindi ko na ipapalabas ang buong video. Sasabihin ko sa inyo ang sinabi ng taong ito na nakamaskara. Sa tingin ko, baka makilala ninyo o ng mga autoridad ang kanyang boses. Gumagamit siya ng magandang voice filter. Inaangkin ng taong ito kaya ibuod ko na lang. Sawa na kami. Kailangan na naming tumindig. May 300,000 hanggang 400,000 opisyal ng batas sa Pransya. Pulis, paramilitary at hukbo. Hindi ko alam paano nakuha ang bilang na yon, pero baka tama siya. Sabi niya, may 1,000,000 tayo at handa tayong magmobilisa. Matagal na nating sinasabi na mangyayari ito. Isa sa mga araw na ito, mangyayari ang ganitong bagay. Makikita natin ang mga puwersang paramilitar o makikita natin ang mga gerilyang puwersa. Makikita natin sila. Paano mangyayari yon? Nandun na ang plano. Tingnan mo, nakikita natin kung ano ang nangyayari. Napanood ko kahapon ang isang video ng 4 o 5 lalaking taga-Hilagang Aprika sa isang beach sa Espanya, nakahiga sa tabing dagat. Nakalabas ang kanilang are at milalaro ang kanilang sarili. Ang mga karaniwang babaeng Espanyol ay dumadaan at gumagawa ng malaswang kilos sa kanila. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Galing ang mga taong ito sa konserbatibong lipunan, kaya alam nila ang hangganan. Hindi nila gagawin yon sa harap ng sariling kababaihan at alam nilang mabilis silang mapaparusahan. Pagdating nila sa kanluran, ginagawa nila yon na nagpapakita kung paano nila tinitingnan ang mga taga-kanluran. Kaya may tahimik na mayor dyan ng mga lalaki. Mayroong 6 na milyong malulusog na puting kalalakihan sa Britanya. Ganon din ang bidang sa Pransya at Alemanya. Hindi ko sinasabi o hinihikayat ang alinman dyan. Hindi ako nagbibigay ng ideya. Isa lang ako mag-aaral ng kasaysayan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ito mapapanatili. Darating ang araw na mangyayari yan. Susubukan ng gobyerno pigilan ang mga tao at babagsak sa digmaang sibil ang mga bansang ito dahil doon lang sila gagaling. Pinakita ko sa iyo ang video ng Briton. Hindi niya itinago ang mukha niya at halos pareho rin ang sinabi. Nagtatag siya ng website at inanyayahan ng bawat malusog na Briton at Ingles na mag-sign up para magmobilisa. Hindi ko alam gagawin nila doon pero nagsimula na. Hindi ko rin alam paano susupil ang gobyerno. Habang mas sinusupil ng gobyerno, mas gumagaling ang mga tao sa pagtatago ng kanilang bakas. Kaya ang gobyerno, lahat ng ating mga gobyerno, may pagpipilian para baliktarin ito. Pero ang ginagawa ni Shabana Mahmood, sa totoo lang, ay ginagawa niyang legal ang buong proseso ng paghahanap ng asylum.
Talagang pinaninindigan nila dahil walang pakialam at hindi nakikinig sa tao. Sarili lang nilang agenda at paniniwala ang pinapairal. Sobrang bulag sila sa paniniwala nila na handa nilang isadlak ang ating mga ban sa gulo at tigmaang sibil. Hindi ko alam ang mangyayari sa Australia. Si Anthony Albanese ay kumakatawan sa parehong mga tao at ideolohiya na sumira sa Europa. May mga interesanteng panahong darating mga kaibigan. Interesanteng mga panahon.